Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1406. Pagpapalalim. Patuloy na umaalingaw-ngaw sa kagubatan ang malungkot na matatalim na hiyawan, na nababad ng lasong fog. Ang mga hiyawan na ito ay naging sanhi ng kagubatan na tila napakasama. Swish! Ang rumaragasang tunog ng hangin ay biglang lumitaw sa loob ng makapal na lasong fog. Ang ilang liwanag mula sa isang apoy ay malabo na nagdulot ng anino. Tila natakot ang nakapaligid na poison fog nang lumitaw ang kumpol ng apoy. Ang laso na fog ay umatras sa sarili nitong pagsang-ayon, na bumubuo ng isang malinaw na landas. Mukhang ang mga nakakalason na uod na ito ay lubos na natatakot sa Heavenly Flame. Sinuri ng Little Fairy Doctor ang landas na nabuo sa kanilang harapan. Nakangiting wika niya. Karamihan sa mga nakakalason na uod ay yin at malamig ang kalikasan. Ang isang Heavenly Flame ay isang malakas na yang na may natural na init. Ang mga uod ay natural na natatakot dito. Napangiti si Xiaoyan. Lumingon siya at tumingin sa harapan. Ang Ancient Wasteland Region ay nabubuhay ayon sa reputasyon nito. Mahinang bamantong hininga muli si Xiaoyan sa kanyang puso. Ito ay ang panlabas na rehiyon lamang. Hindi niya alam kung anong uri ng mga sagabal ang kanyang sasalubungin kapag lumalim na siya. Ang poison fog ay unti-unting humihina. Mukhang malapit na tayong makapasok sa rehiyong ito. Tiningnan ni Kailin ang kanilang paligid. Medyo mas malinaw ito kumpara sa kanina, dahilan para magbigay siya ng pahayag. Oo, bilasan natin. Ang pag-urong ko sa pagkakataong ito ay naantala tayo. Ang ilan sa mas malalaking paksayon sa loob ng Central Plains ay malamang na pumasok sa gitnang seksyon ng Ancient Wasteland Region. Tumanggaw si Xiaoyan. Ang kanyang mga daliri sa paa ay idiniin sa lupa, at ang kanyang katawan ay bumaril tulad ng isang palaso na binitawan mula sa isang busog. Isang pares ng mga figure ang sumunod sa kanya na tila bilis ng kidlat. Tama ang sentido ni Kailin. Ang nakapaligid na poison fog ay nagsimulang unti-unting manipis habang ang kanilang grupo ay nakipagsapalaran ng mas malalim. Sa huli, ang laso na fog ay ganap na nawala. Ang grupo ni Xiaoyan ay lumukso sa isang malaking bato pagkatapos nilang umahan mula sa poison fog. Nilaybot ng kanilang mga mata ang lupain sa kanilang harapan, tanging isang batis ng bundok na libu-libong talampakan ang lapad. Ang batis ng bundok ay napakalalim, at may laso na fog na nananatili sa loob nito, na naging dahilan upang hindi makita ng isa ang dulo nito. Kung itinaas ng isa ang kanyang mga mata, makikita ang isang walang katapusang hanay ng bundok sa likod ng batis ng bundok na ito. Ang bulubunduking ito ay napakataas, na tila maraming malalaking dragon na natutulog. Isang sinaunang at walang hangganang aura ang kumalat mula sa mga bundok, na namamalagi sa lupain. Ang lugar na iyon ay ang tunay na Ancient Wasteland Region. Ho! Marahang bamantong hininga si Xiaoyan habang pinag-aaralan niya ang malayong bulubundukin. Medyo seryoso ang mga mata niya. Malabo niyang nararamdaman ang maraming mabangis na aura sa loob ng walang katapusang sinaunang bulubundukin. Ang mga aura na ito ay nagdulot kahit kay Xiaoyan na makaramdam ng panganib. Ang mga mabangis na hayop sa kaparangan na ito ay nakaligtas ng hiwalay sa mundo. Patuloy silang lumaganap mula noong sinaunang panahon at ang kanilang mga lakas ay lubhang nakakatakot. Bagamat ang kanilang katalinuhan ay hindi maikukumpara sa isang magical beast na may parehong ranggo dahil sa kanilang karahasan, ang kanilang lakas ay isang bagay na kahit na ang magical beasts ay hindi maihahambing. Ang elder ng Falling Star Pavilion na iyon, si Qing Cheng, ay mahinang bamantong hininga sa tabi ni Xiaoyan. Tumanggaw si Xiaoyan. Ikinuyom niya ang kanyang kamay at bumungad sa kanyang palad ang isang butil na naglalaman ng kulay emerald. Ito ay ang Bodhisattva Seed na namuo mula sa Bodhisattva Body Transformation Saliva mula noon. Napakalawak ng Ancient Wasteland Region na ito. Hindi madaling mahanap ang lokasyon ng Bodhisattva Ancient Tree. Bukod dito, mayroong walang katapusang bilang ng mabangis na hayop na naruroon. Sa kanilang lineup, malamang na mapunta sila sa isang kakilakilabot na kapalaran kung sila ay random na sisingilan. Hinawakan ni Xiaoyan ang binhi ng Bodhisattva sa kanyang kamay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at maingat na naramdaman ang aktibidad sa loob ng Bodhisattva Seed.
Nagpatuloy ito saglit bago niya dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa hilagang kanluran habang mahina niyang sinabi. Malamang na napakalayo ng lugar na ito mula sa Bodhisattva Ancient Tree. Hindi ko makita ang eksaktong lokasyon nito. Gayunpaman, mula sa maliit na impormasyong nailipat mula sa Bodhisattva Seed, dapat ay nasa direksyon na iyon. Tara na. Ibinalik ni Xiaoyan ang Bodhisattva Seed. Hindi na siya nanatili habang idiniin niya ang kanyang mga daliri sa malaking bato. Ang kanyang katawan ay tumaas na parang isang malaking ibon. Pagkatapos nito, humakbang siya sa walang laman na hangin at mabilis na sumugod sa kabilang bahagi ng batis ng bundok. Sumunod sa likuran niya ang grupo ni Kailin. Ang libong talampakang agwat na ito ay maaaring mukhang malawak, ngunit sa bilis ng grupo ni Xiaoyan, lumitaw sila sa kabilang panig sa isang kisap mata. Gayunpaman, kakadating pa lang nila sa kabilang panig nang biglang umalangaw-ngaw ang ilang halimaw mula sa lupa, at ang dalawang itim na figure ay nagdala ng makapal na nakasusuklam na baho habang sila ay sumugod patungo kay Xiaoyan sa hangin ng may bilis na parang kidlat. Mag-ingat ka. Ang biglaang pagsalakay na ito ay naging sanhi ng bahagyang pagkagulat ni Kailin at ng iba pa. Nagmamadali silang nagbigay ng babala. Bang-bang. Huminto ang mga yapak ni Xiaoyan. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at isang nakakatakot na hangin ang hamampes, bumagsak sa mga itim na anino. Isang pares ng ganap na itim na pulang mata na leopard na hugis mabangis na hayop ang nahulog mula sa langit sa gitna ng ingay. Mukhang maraming mabangis na hayop sa rehiyong ito. Hindi tayo makakalipad. Kung hindi, maaakit natin ang atensyon ng ilang pumasok at pati na rin ang mabagsik na mabangis na hayop. Bahagyang kumunot ang noo ni Kailin at nagsalita. Oo, tumanggaw si Xiaoyan. Ang mabangis na mga hayop sa lugar na ito ay maaaring hindi masyadong malakas, ngunit kapag sila ay nakipagsapalaran pa, ang mga hayop sa loob ay magiging mas mahirap pakitunguhan. Kaya naman, hindi siya tumutol at agad na bumagsak sa lupa. Swoosh! Ilang rumaragas ang tunog ng hangin ang ipinadala mula sa likuran pagkalapag ng grupo ni Xiaoyan. Mabilis na dumating ang ilang figure. Nanatili sila sa ere at maingat na tumingin sa grupo ni Xiaoyan. Sinulyapan din ng mga mata ni Xiaoyan ang ilang figure. Ang mga taong ito ay nakarating na sa klase ng Daozun. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xiaoyan ay ang mga taong ito ay nakadaan sa Poison Fog. Tara na. Si Xiaoyan ay hindi masyadong nakatuon sa mga taong ito, at hindi rin niya nilayo na makipag-chat o maglakbay sa kanila. Ang layunin ng lahat sa lugar na ito ay ang Bodhisattva Ancient Tree. Magtulungan man sila, hindi talaga sila makakabuo ng isang alyansa. Ang isang grupo na palaging naghuhula sa isa't isa ay hindi isang bagay na kailangan ni Xiaoyan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang kanyang mga daliri sa paa ay nakadikit sa lupa habang ang kanyang katawan ay dahan-daang inaanod sa malayo. Mabilis na sumunod si Kailin at ang iba pa. Napakunot ang noo ng iilang figure na kara-rating lang nang makitang lumipad ang grupo ni Xiaoyan. Gayunpaman, wala silang nagawa. Nararamdaman nila na ang grupo ni Xiaoyan ay mas malakas kaysa sa kanila, at ang mga aksyon ni Xiaoyan ay malinaw na nagpapahiwatig na hindi niya gustong makisali sa kanila. Dahil ito ang kaso, maaari lamang silang lumipat ng direksyon at magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Roar! Isang mahabang marahas na dagandong ng hayop, na nagmula sa loob ng sinaunang rehiyon, na patuloy na umaalingaw-ngaw sa kalangitan. Bang! Isang mabangis na Daochi pillar ang biglang bumaril sa kagubatan. Pagkatapos nito, walang awa itong bumangga sa katawan ng isang malaking mabangis na hayop. Ang makapangyarihang lason sa haligi ay agad na nagtanggal ng puwersa ng buhay sa loob ng katawan ng mabangis na hayop. Bago makapaglabas ng dagandong ang halimaw mula sa kanyang lalamunan, ang napakalaking katawan nito ay bumagsak at yumanig sa mga bundok. Ang isang pares ng mga figure ay dahan-daang lumabas ng kagubatan nang mahulog ang malaking mabangis na hayop na ito. Sila ang grupo ni Xiaoyan, na pumasok sa Ancient Wasteland Region. Sa kabutihang palad, ang kakayahan ng mabangis na hayop na ito na labanan ang lason ay wala sa antas na hindi kayang harapin. Tiningnan ng Little Fairy Doctor ang ganap na itim na katawan ng mabangis na hayop habang siya ay mahinang nagsalita.
Magpahinga tayo sandali at hintayin si Elder Ching Cheng na bumalik mula sa scouting. Tumingin si Xiaoyan sa malayo. Kahit na pinili nilang iwasan ang mga mabangis na hayop sa kanilang paglalakbay, hindi nila lubos na naiwasan ang gayong mga labanan. Ang pang-akit ng Bodhisattva Ancient Tree ay napakahusay. Maging ang mga sinaunang angkan na iyon ay hindi madaling isuko, lalo na ang iba pang malalaking paksayon. Gayunpaman, hindi pa natin natatagpuan ang mga grupong iyon mula sa malalaking paksayon. Ang Little Fairy Doctor ay nakaupo sa gilid ng bato habang sinabi niya. Batay sa kanilang lakas at bilis, malamang na ang kanilang kasalukuyang pag-unlad ay mas mabilis kaysa sa atin. Bahagyang tumango si Xiaoyan, ngunit hindi siya nagmamadali. Kung napakadaling makakuha ng kayamanan tulad ng Bodhisattva Ancient Tree, talagang mapapahiya ang pangalan nito. Kahit na maraming paksayon ang kasangkot sa paghahanap, hindi posible na lapitan ang Bodhisattva Ancient Tree sa loob ng maikling panahon. Swoosh! Ang rumaragasang tunog ng hangin ay biglang nalipat mula sa harap ni Xiaoyan habang siya ay nag-iisip sa kanyang puso. Isang matandang figure ang mabilis na lumitaw sa harap ng grupo ni Xiaoyan. Ang figurang ito ay si Elder Ching Cheng, na lumabas para mag-scout kanina. Elder Ching Cheng, paano ito? Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at nagtanong nang makita niyang bumalik si Elder Ching Cheng. Walang masyadong delikado sa harap natin, pero may nakasalubong akong grupo. Tahimik ko silang pinagmamasdan. Mukhang galing sila sa Profound Sky Sect. Sagot ni Elder Ching Cheng. Isang grupo mula sa Profound Sky Sect. Napakunot ang noo ni Xiaoyan nang marinig ang pangalang ito. Hindi inaasahan na ang unang paksayon na nadatnan niya pagkatapos pumasok sa sinaunang rehiyon ay ang Profound Sky Sect, kung saan siya nagkaroon ng masamang damdamin. Nagkaroon siya ng malaking hindi pagkakasundo sa kanila. Malamang na sumiklab ang isang salungatan kung makikilala niya sila. Narinig ko silang nag-uusap habang tahimik kong pinagmamasdan sila. Oh, tinaas ni Xiaoyan ang kanyang kilay. Dama po ang kanyang mga mata kay Elder Ching Cheng. Mukhang may grupo mula sa ibang paksayon sa harapan nila. Palihim nilang pinaplano ang grupong ito. Tumawa si Elder Ching Cheng. Hindi na kailangang makisali. Hayaan silang kumagat sa isa't isa. Tayo ang tatanggo sa sarili nating landas. Umiling si Xiaoyan. Ang mga taong ito ay talagang hindi maaaring manatiling mapayapa. Iniisip pa rin nila kung paano saktan ang iba sa ganoong oras, ngunit kete tayo pa lang niya nang bigla siyang magtanong. Saang pangkat ang nasa harapan? Mukhang galing sila sa Flower Sect. Nag-isip sandali si Elder Ching Cheng at sumagot. Flower Sect. Biglang tumahimik ang katawan ni Xiaoyan nang siya ay bumangon. Ang kanyang mga mata ay unti-unting naging madilim. Dahil nandito ang Flower Sect, naisip niya kung kasama ba sa kanila si Yunyun. Kung naruroon siya, imposibleng tumabi siya at walang gagawin. Ang mga masasamang bagay na ito. Junior Pavilion Chief, ano ang plano mong gawin? Saglit na nag-alinlangan si Elder Ching Cheng bago nagtanong nang makita niyang biglang naging malungkot ang mukha ni Xiaoyan. Atake, sirain ang Profound Sky Sect. Dahan-daang tumayo si Xiaoyan. Ang kanyang mahinang boses ay naglalaman ng malalamig na pagpatay na layunin. Hindi pa niya naayos ang score mula sa huling pagkakataong tinambangan siya. Dahil nakilala niya ang mga ito sa pagkakataong ito, hindi niya ito kayang bitawan kahit anong mangyari. Battle Through the Heavens. Kabanata 1407. Pagkikitang muli ni Yunyun. Sa bilis na parang kidlat, dalawang figure ang sumugod sa himpapawid sa itaas ng isang bulubundukin na may sinaunang aura. May bakas din ng paghihirap na malabong naruroon. Guro, ang mga taong iyon ay talagang nakalock sa atin. Isang magandang figure ang marahang idiniin sa sanga ng puno. Nagmamadaling lumabas ang figure habang ang kanyang magagandang mata ay sumulyap sa kanyang likuran. Napuno ng pag-aalala ang mga mata na iyon. Lumingon siya at nakita ang isang pamilyar na magandang mukha. Siya ay nakakagulat na si Nolan Yanran. Malamang na walang iba kundi si Yunyun ang tatawaging guro ni Nolan Yanran. Kung ibaling ang ulo sa gilid, may isang babaeng nakaputing damit sa tabi ni Nolan Yanran. Ang damit ng babae ay pumapalpak sa hangin habang lumilipad. Naglabas siya ng marangal na anyo na mahirap ilarawan.
Ang kanyang malinis na mukha ay naging dahilan upang maging mas maganda ang mga bundok. Sino pa ang maaaring pag-aari ng hitsura na ito maliban kay Yunyon, na naging pinuno ng Flower Sect? Ang mga bastos na ito mula sa Profound Sky Sect ay talagang naglunsad ng isang palihim na pag-atake habang nakikipaglaban tayo sa isang mabangis na hayop, na naging sanhi ng pagkamatay ni Elder Qinghua ng malungkot sa mabangis na hayop. Sa sandaling bumalik tayo, kailangan nating tipunin ang buong lakas ng ating sekta upang lumaban hanggang kamatayan kasama ang Profound Sky Sect. Galit na sumigaw ang isang medyo maputlang matandang babae sa likod ni Yunyon. May bakas ng dugo ang nanatili sa gilid ng kanyang bibig. Maliwanag, naranasan niya ang isang malaking labanan. Hindi natin dapat pakawalan ang mga bastos na ito. Ang iba pang mga elder ng Flower Sect ay galit na sumigaw nang marinig nila ang kanyang mga salita. Mga matatanda, hindi ngayon ang oras para pag-usapan ito. Hinahabol tayo ng Profound Sky Sect. Malinaw na nilayon nilang pilitin tayong lahat na manatili rito magpakailanman. Paano tayo sasabak sa isang labanan sa buhay at kamatayan sa kanila kung hindi natin matatakasan ang kalamidad na ito? Umiling si Yunyon habang nagtatanong. Naz-anay na ang kasalukuyang kalagayan niya bilang pinuno ng Flower Sect. Ang kanyang mga salita ay naglalaman ng isang tiyak na prestihiyo. Bukod dito, lubos niyang napino ang Daochi na iniwan sa kanya ni Lola Hua sa tulong ni Xiaoyan. Ang kanyang aktwal na lakas ay umabot sa antas ng 8-star Dao Zun. Kaya naman, ang mga elder sa likod niya ay hindi nang ahas na pabulaanan ang kanyang mga salita. Ang tanging nagawa nila ay bumantong hininga at tumango. Napalingon lamang si Yunyon matapos marinig na tumahimik ang mga elder ng Flower Sect. Gayunpaman, bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ang ilang engranding elder ng kanilang Flower Sect ay kasalukuyang nasa malalim na pag-urong. Kaya naman, isang 9-star Dao Zun elder lamang ang naruroon sa kanilang grupo, ngunit ang elder na ito ay namatay mula sa pinagsamang pag-atake ng Profound Sky Sect at ng mabangis na hayop. Ang lakas ng kanilang partido ay hamina, na humantong sa kanila na habulin ng Profound Sky Sect hanggang sa puntong nasa ganoong kahabag-habag na kalagayan. Guro, mayroong 2 9-star Dao Zun sa gilid ng Profound Sky Sect. At saka, malamang na makahabol sila sa lalong madaling panahon, dahil sa kanilang bilis. Tumingin si Nolan Yanran kay Yunyon at Bamulong. Bahagyang iniling ni Yunyon ang kanyang ulo. Tinapik ng kanyang kamay ang balikat ni Nolan Yanran at sinabing, "Pagdating ng panahon, lalaban ang guro at hahayaan kang makatakas. Huwag kang mag-abala sa anumang bagay. Ang pinakamahalagang bagay ay ang makatakas ng buhay." Ano ang tungkol sa guro? Hindi sinasadyang sumigaw si Nolan Yanran nang marinig ang utos ni Yunyon. "Bilang sect chief ng Flower Sect, lalaban ako sa huli." Bahagyang umiling si Yunyon. Biglang nagbago ang ekspresyon niya at biglang huminto ang katawan niya. Kasabay nito, hinawakan niya si Nolan Yanran sa tabi niya at bigla siyang hinayla pabalik. Bang! Isang malakas na hangin ang biglang damaloy mula sa kanyang harapan sa sandaling umatras si Yunyon. Dahil sa malakas na hangin, naging alikabok ang malaking puno na kinatatayuan nilang dalawa kanina. Hihihi. Pinuno ng sekta Yunyon, kayong lahat ay hindi makakatakas. Bakit nagmamatigas pa rin kayong lumalaban? At isa pa, pagpapala ninyo ang pagnanasa sa inyo ng aming kinatawang pinuno ng sekta. Sa panahong iyon, kayo, guro at alagad, ay maaaring magbahagi ng asawa at maging isang mahusay na kwento. Ang isang nakakabinging kakaibang tawa ay sumunod kaagad pagkatapos na umihip ang hangin. Walang hiya na hamak. Si Nolan Yanran ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at galit na sumigaw. Gusto ng matandang sarili na ito ang paraan ng address. Isang itim na figure ang lumitaw sa isang iglap sa sanga ng puno sa harap nila. Ang figure ay sobrang taas ngunit payat. Nagpakita siya na parang isang matanda na nakasuot ng itim na kawayan. Inangat niya ang ulo niya at kakaibang tinawanan si Nolan Yanran. Swoosh swoosh. Umalangaw-ngaw din ang nagmamadaling tunog ng rumaragasang hangin sa likod ng grupo ni Yunyon sa sandaling lumitaw ang matandang ito na hamarang sa kanila. Kaagad, 10+ figure ang mabilis na humakbang sa ere at nagmamadaling lumapit. Sa wakas,
Lumitaw sila sa isang bakanteng kapirasong lupa sa likod ng grupo ni Yun. Hahahe. Sect Chief Yun. Ang hepe na ito ay nagsabi na kayong lahat ay hindi makakatakas. Mahigit 10 tigre ang dahan-daang humakbang pasulong. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nangunguna sa kanila ay may maputlang balat. Nakasuot siya ng grand purple robe habang ang kanyang mga mata ay nakatingin kina Yun at Nolan Yanran sa di kalayuan. Hindi sinasadyang dinilaan ng kanyang dila ang kanyang mga labi. Ang gayong Katanji tanging guro at mag-asawang disipulo ay talagang bihira. Kung magagawa niyang kunin ang mga ito bilang kanyang eksklusibong domain, malamang na may inggit siya ng hindi maisip na bilang ng mga tao, lalo na kapag ang guro ay siya ring pinuno ng sekta ng Flower Sect. Liu Kang, nagpaplano ka bang magsimula ng malaking digmaan sa pagitan ng Flower Sect at ng Profound Sky Sect? Madilim ang mukha ni Yun habang siya ay malamig na sumisigaw. Hindi ko talaga gustong gawin iyon. Ang ilang matatandang tao na hindi mamatay na nasa isang retreat sa loob ng Flower Sect ay talagang mahirap pakitunguhan. Haha, ngunit hindi mahalaga. Papatayin ko ang iba at ikukulong ko kayong dalawa sa aking Profound Sky Sect. Wala silang malalaman. Nakangiting sumagot ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon, na tinawag na Liu Kang. Hihihi. Deputy Chief, pakibilisan at umatake. Kung hindi, maaaring magbago ang sitwasyon kung magdedelay tayo. Maraming mabangis na hayop sa Ancient Wasteland region na ito. Ang pagdurusa ng pagkawala ay hindi maiiwasan kung tayo ay matuklasan. Nakangiti ang isang lalaking may dalang purple fan sa likod ni Liu Kang habang nagsasalita. Mula sa kanyang hitsura, siya ay si Yao Liangjun, na nagtangkang patayin si Xiaoyan noon. Hindi inaasahan na napakaswerte ng lalaking ito. Nakaligtas siya kahit na tinamaan siya ng suntok ni He Qing. Tama si Yao Hua. Kung ang Deputy Chief ay nagnanais na umatake, pinakamabuting huwag maghintay ng masyadong matagal. Isang makulimlim na matandang lalaki sa tabi ni Yao Liangjun ang nakakatakot na tumawa. Bahagyang ngumiti at tumanggo si Liu Kang nang marinig ang mga salitang ito. Pagkatapos nito, ikanaway niya ang kanyang kamay at walang pakialam na nagutos. Kung ganoon, aatake tayo. Patayin ang lahat maliban kay Yun at ang kanyang disipulo. Naiintindihan. Ang lahat ng mga eksperto mula sa Profound Sky Sect ay tumugon nang marinig ang mga utos ni Liu Kang. Agad na gumalaw ang kanilang mga katawan at pinalibutan ang lahat mula sa Flower Sect. Unti-unting lumabas sa kanilang katawan ang sunod-sunod na alon ng Mar Angel na Dao Qi. Yanran. Magbubukas ako ng landas. Mabilis kang umalis. Marahan na antong hininga si Yun at nagsalita matapos makitang napapalibutan sila. Guro. Mahigpit na kinagat ni Nolan Yanran ang kanyang ibabang pulang labi. Mahigpit ang hawak niya sa isang longsword. Huminga siya ng malalim at sinabing, kung nasa kamay nila ang guro, walang saysay ang mabuhay. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lang. Ikaw brat. Walang magawa si Yun nang marinig niyang matigas ang ulo ni Nolan Yanran. Batid niya na si Nolan Yanran ay handang mamatay. Kung magiging masama ang mga pangyayari, malamang na ang mag-asawang guro at disipulong ito ay mananatili sa lugar na ito magpakailanman. Atake. Isang malamig na sigaw ang biglang tumunog habang si Yun ay tahimik na nagbubuntong hininga sa kanyang puso. Ang mga eksperto mula sa Profound Sky Sect sa paligid nila, na sabik na naghihintay, ay nagpakawala ng kakaibang tawa. Sumakay sila patungo sa grupo ng Flower Sect ng may bilis na parang kidlat habang pumutok ang malakas na Dao Qi. Bang-bang. Ang mga elder ng Flower Sect na iyon ay nagpahayag ng ilang galit na berdeng ekspresyon nang sila ay napalibutan at inatake ng mga eksperto mula sa Profound Sky Sect. Pinakawalan nila ang kanilang Dao Qi at sumugod ng hindi sumusuko, ngunit natatakpan ng mga pinsala ang kanilang mga katawan. Bukod pa rito, tumakas sila nitong ilang araw. Ang kanilang mga kondisyon ay natural na mas mababa kaysa sa mga mula sa Profound Sky Sect. Sa makatuwid, nahulog sila sa isang dahado pagkatapos ng unang palitan. Boom! Ikanaway ni Yun ang kanyang kamay. Isang malawak at makapangyarihang Dao Qi ang sumabog at tinamaan ang isang dalubhasa mula sa Profound Sky Sect hanggang sa dumura siya ng dugo at umatras.
Di nagtagal pagkatapos ay umatake ang isa pang dalawang eksperto, na naging dahilan upang wala siyang pagpipilian kundi ang salubungin sila sa labanan. Hihihi. Sec Chief Yun, mukhang mapupunta ka pa rin sa mga kamay namin sa pagkakataong ito. Makakasiguro ka na talagang aalagaan kita ng mabuti pagdating ng panahon. Si Yao Hualiangjun ay nagmamadaling umiwas sa atake ni Yun habang siya ay malamig na tumatawa. Malamig ang mukha ni Yun. Ang Daochi sa loob ng kanyang katawan ay pinasigla hanggang sa limitasyon nito. Isang hangin ng palad ang sumipol at tinakpan ang kanyang paligid. Sa isang iglap, kahit ang pinagsamang lakas ng apat na Daozun ng Profound Sky Sect ay hindi nagawang basagin ang kanyang mga depensa. Bang! Habang ginagawa ni Yun ang lahat ng kanyang makakaya upang lumaban, biglang lumabas ang isang muffled sound mula sa kanyang tabi. Isang magandang figure ang lumipad pabalik habang ang isang subo ng sariwang dugo ay iniluwa. Yanran. Ang ekspresyon ni Yun ay lubhang nagbago nang makita niya ang figurang ito. Kinulat niya ang kanyang kamay at umihip ang hangin. Binalot nito ang lumilipad na katawan ni Nolan Yanran. Hihihi. Hindi dapat magambala ang isa habang nakikipaglaban sa iba. Dalawang misteryosong figure ang biglang kumislap at lumitaw sa likod ni Yun habang inililigtas niya si Nolan Yanran. Ang malalakas na hangin ng palad ay walang awang hamampod sa mga balikat ni Yun. Grog. Ang biglaang pag-atake ay naging sanhi ng pagluwa ni Yun ng isang subo ng sariwang dugo. Napaatras ang katawan niya at bumangga sa malaking bato. Isa pang muffled na hilinghing ang lumabas sa kanyang lalamunan. Sec Chief Yun, kapag naturuan ka ng maayos ng Deputy Chief, dadalhin ko ang munting manliligaw mo para makita ka. Nagpakita si Yao Hualiangjun ng isang maalay na ngiti sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Yun. Ang kanyang metal fan ay tumama sa ibabang bahagi ng tiyan ni Yun sa isang napakalupit na bagay. Napatikip ng ngipin si Yun nang makita niyang umatake si Yao Hualiangjun. Pinakawalan niya ang Daochi mula sa kanyang katawan upang salubungin siya sa isang labanan, ngunit aktong kikilos na siya nang biglang bumuglas mula sa langit ang isang parang kulog na tunog na humahampas ng hangin at isang nakakasilaw na gintong liwanag ang pumutok. Isang napakalaking gintong figure ang biglang dumapo sa kanyang harapan. Ang malaking kamao nito ay biglang umindat at tumama sa katawan ni Yao Hualiangjun sa parang kidlat na bilis. Ang nakakatakot nitong lakas ay ginawang mincemeat ang mukha na nagulat na si Yao Hualiangjun sa isang suntok lamang. Ang gulat ay bumalatay sa mga mukha ng mga eksperto mula sa Profound Sky Sect sa gilid nang bigla nilang makita si Yao Hualiangjun na naging mincemeat. Nangangamba ang kanilang mga mata habang nakatitig sa napakalaking gintong figure. Mabilis na napaatras ang kanilang mga katawan. Ang mga aso mula sa Profound Sky Sect ay hindi pa rin kaibig-ibig gaya ng dati. Ang umaalingaw-ngaw na mababang boses mula sa ginintoang figure ng tao, na 12-dosenang talampakan ang taas, ay dahan-dahang tumunog pagkatapos na paghiwalayin si Yao Hualiangjun gamit ang isang suntok. Ang ekspresyon ni Liu Kang ay unti-unting naging madilim matapos marinig ang mababa at malalim na boses ng gintong figure ng tao. Battle Through the Heavens. Kabanata 1408. Pagpatay sa Profound Sky Sect. Eksperto, pwede ko bang malaman kung sino ka? Ito ay isang bagay sa pagitan ng aking Profound Sky Sect at ng Flower Sect. May balak ka ba talagang makialam? Madilim at madilim ang mga mata ni Liu Kang habang nakatitig sa gintong higanteng nakatayo sa harap ni Yun. Tanong niya sa malalim na boses. Ang Daochi sa loob ng katawan ni Liu Kang ay tahimik na umikot habang nagsasalita siya. Sa isang sulyap, kitang-kita na ang taong ito ay dumating na may masamang hangarin. Kailangan niyang mag-ingat. Ang 70 talampakang taas na gintong figure ng tao ay tinawanan lamang si Liu Kang. Hindi man lang nagbigay ng tugon ang figure kay Liu Kang. Walang awa na sinipa ng mga paa ng higanti ang bangkay ni Yao Hualiangjun sa harap niya. Ang nakakatakot na lakas na iyon ang naging dahilan upang ang katawan ni Yao Hualiangjun ay walang awa na bumaril kay Liu Kang na parang isang cannonball. Naghahanap ka ng kamatayan. Naging madilim ang ekspresyon ni Liu Kang nang makita niya ang pag-atake ng gintong figure. Napahawak ang kamay niya sa espasyong nasa harapan niya.
Ang bangkay ni Yao Hualiangjun ay nagbuga ng putok at sumabog sa mga kumpol ng madugong fog. Ngayon, makikita ng pinunong ito kung saan ka nanggaling dahil naglakas loob kang makialam sa mga usapin ng aking profound sky sect. Natapakan ang paa ni Liu Kang sa lupa. Ang kanyang malamultong katawan ay kumislap, at siya ay lumitaw sa itaas ng ulo ng gintong higanti. Kinuyam niya ang kanyang kamao at sumigaw sa isang mabagsik na boses. Great Hail Dragon Fist! Roar! Agad na lumabas si Dao Qi sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon sa sandaling tumunog ang sigaw ni Liu Qing. Mabilis itong nagtipon at nabuo ang isang malaking itim na dragon. Parang totoo ang dragon. Sinamahan ito ng isang nakagugulat na momentum habang nagpakawala ito ng dagandong at napunit sa hangin, na lumilikha ng nakakatakot na hangin habang walang awa itong lumalangoy patungo sa gintong higanti. Dahan-dahang itinaas ng gintong higanteng iyon ang kanyang ulo nang harapin ang mabangis na pag-atake ni Liu Kang. Nagpakita siya ng isang pares ng malamig at walang malasakit na mga gintong mata. Humigpit ang kanyang kamao na tila gawa sa ginto. Pagkatapos nito, isang suntok ang ibinato ng walang anumang magarbong aksyon. Isang suntok ang itinapon pasulong at biglang bumagsak ang espasyo sa harap, na nagbunyag ng maraming itim na bitek sa mismong kalawakan. Bang! Ang gintong kamao ay umilo at bumangga sa itim na malaking dragon. Isang nakakatakot na puwersa ang bumuhos na parang tubig baha kapag nadikit. Isang malungkot na sigaw ang tumunog habang ang malaking itim na dragon na iyon ay pilit na ikinalat. Ang natitirang hangin na iyon ay tumagos sa kalawakan at malakas na tumama kay Liu Kang, na ang ekspresyon ay nagbago. Bam bam! Ang katawan ni Liu Kang ay nagmamadaling umatras nang maramdaman ang nakakatakot na lakas na patungo sa kanyang direksyon, ngunit ang lakas na iyon ay masyadong nakakatakot. Isang mababa at malalim na pagsabog ng hangin ang sumabog sa katawan ni Liu Kang bago tumama ang puwersa. Boom boom! Ang biglaang sumasabog na hangin na ito ay sumabog kay Liu Kang hanggang sa lumipad siya pabalik. Napadpad siya sa isang daang talampakang bato. Ang isang nakakatakot na nalalabing puwersa ay agad na naging sanhi ng malaking batong iyon na naglabas ng tunog ng bitek, na tinakpan ito ng makapal na mga bitek. Sa wakas, naging alabok ito ng bato sa gitna ng malalim na tunog. Hiss! Agad na nahayag ang pagkabigla sa mga mata ng mga nakapaligid na eksperto mula sa Profound Sky Sect nang makita nilang si Liu Kang ay hindi makatanggap ng kahit isang suntok mula sa misteryosong gintong higanti. Malinaw na alam nila ang lakas ni Liu Kang. Bagamat ang dahilan kung bakit maaaring maabot ni Liu Kang ang kanyang kasalukuyang posisyon bilang Deputy Chief ng Profound Sky Sect ay hindi ganap na nakabatay sa merito, nagtataglay siya ng lakas na nasa tuktok ng klase ng Daozun. Siya ang pinakamalakas sa kanilang kasalukuyang grupo. Wala ni isa sa kanila ang mag-aakalang ang taong ito na may lakas ng tuktok ng Daozun, ay hindi kayang tumagal ng kahit isang palitan sa kamay ng gintong higanti. Sino lang ba ang taong ito? Ganito ba talaga siya nakakatakot? Isang kisap mata ang mabilis na sumilay sa mga mata ng mga eksperto mula sa Profound Sky Sect. Sa pamamagitan ng kakayahang magpadala kay Liu Kang, na ang lakas ay nasa tuktok ng klase ng Daozun, na lumilipad na may suntok, nangangahulugan ito na ang lakas ng taong ito ay, kahit papaano, ay umabot sa 2 pagbabago o 3 pagbabago na tuktok na Daozun. Bastos! Elder Qiu at lahat ng iba pa, sumalakay kasama ang pinunong ito. Malungkot na nagpumigla si Liu Kang na umakyat mula sa alikabok ng bato sa sandaling ito. Pinunasan niya ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig at galit na umungol. Ang payat na parang kawayan na nakasuot ng itim na matandang iyon, na unang sumalakay, ay iba ang hitsura ng marinig ang dagandong. Nagkatikip lang siya ng ngipin at tumanggo na may madilim na ekspresyon sa mukha. Napakaraming tao sa gilid nila. Kung sabay silang aatake, ang taong ito ay hindi makakakuha ng malaking kapangyarihan kahit na siya ay nagtataglay ng 3 change pick na lakas ng Daozun. Roar! Ang natitirang mga eksperto mula sa Profound Sky Sect ay maaari lamang pigilan ang takot sa kanilang mga puso sa harap ng dagandong ni Liu Kang. Sabay na bumangon si Dao Qi mula sa kanilang mga katawan. Pagkatapos nito, maraming hindi kapani-paniwalang malakas na pag-atake ng Dao Qi ang palm unit sa kalawakan at paputok na binaril.
Mahigit 10 elite daw zone ang sama-samang sumalakay. Ang kanilang lakas ay medyo nakakatakot at ang kalawakan ay tila nanginginig bilang isang resulta. Mag-ingat ka. Nagbago ang ekspresyon ni Yun nang makita niyang sabay-sabay na umaatake ang grupo ni Liu Kang. Nagmamadali siyang sumigaw. Ang ginintoang higanti ay nagpakawala ng malamig na senggal nang harapin ang magkasanib na pag-atake ng grupo ni Liu Kang. Sumulong siya sa halip na umatras, gumawa ng ilang hakbang na naging sanhi ng panginginig ng lupa. Isang maliwanag na gintong liwanag ang bumungad sa kanyang katawan. Tumingin siya sa malayo, parang isang galit na metal na estatwa. Break. Nang hindi gumagamit ng anumang Dao skills, ang bawat bahagi ng Golden Giant ay naglalaman ng hindi masisira na nakakatakot na lakas. Isang suntok ang ibinato at gumuho ang espasyo. Maraming itim na linya ang patuloy na nagkalat. Bang! Ang higanteng gininto ang kamao ay inihagis sa ibabaw, at lahat ng Dao skills ay karaniwang naghiwalay sa sandaling ito. Isang nakakatakot na bagyo ang tumagos sa kalawakan. Sa wakas, bumuhos ito sa katawan ng mga eksperto ng Profound Sky Sect. Grog. Grog. Sa ganoong nakakatakot na lakas, lahat maliban kay Liu Kang at ang manipis na kawayan na nakasuot ng itim na elder ay nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo sa isang iglap. Ang kanilang mga katawan ay parang mga bola ng kanyan na lumilipad na humahaplos sa lupa at marahas na lumipad ng 1,000 talampakan palayo. Sa wakas ay napakita sa mukha ni Liu Kang ang takot na ekspresyon nang makita niyang nawalan ng malay ang mga eksperto mula sa Profound Sky Sect. Walang nakakaalam kung sila ay buhay o patay na. Sa kabila ng napakaraming tao na magkapit kamay, hindi nila nagawang saktan ang gintong demonyo. Sino ka ba talaga? Makakapag-usap tayo ng maayos. Nakita ni Liu Kang ang malamig at walang malasakit na mga gintong mata na biglang lumingon sa kanya. Agad na naramdaman ang lamig sa kanyang puso habang nagmamadaling magsalita. Bang! Hindi pinansin ng gintong higanti ang mga salita ni Liu Kang at gumawa ng isang malaking hakbang pasulong. Siya ay sumulong ng sunod-sunod, at isang napakalaking anino ang tumakip sa lupa, na tila isang pababang Diyos ng kamatayan. Tumakas. Naunawaan ni Liu Kang na imposibleng palayain siya ng gintong higanti. Naramdaman niya ang nakamamatay na pagnanasa na ibinato sa kanya ng gintong higanti. Siya ay mapagpasyahan habang ang kanyang paa ay marahas na nakatapak sa lupa. Mabilis na bumalik ang kanyang figure sa bilis na parang kidlat. Bastos. Kapag natiyak ng hepe na ito ang iyong pagkakakilanlan, tiyak na dadalhin kita sa isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Isang bangis ang kumislap sa mga mata ni Liu Kang habang siya ay mabilis na tumakas. Nasiyahan siya sa maraming magalang na mga mata saan man siya pumunta mula nang maging Deputy Sect Chief ng Profound Sky Sect. Kailan pa siya napunta sa ganitong kahabag-habag na kalagayan? Habang si Liu Kang ay patuloy na nag-iisip ng masasamang kaisipan sa kanyang puso, isang liwanag ang biglang kumislap sa kalangitan. Isang nakasisilaw na gintong liwanag ang kumislap sa gilid ng kanyang mata, dahilan para biglang pumutok ang balat sa kanyang ulo. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo nang hindi namamalayang lumitaw ang gintong higanti. Bakit ang bilis niya? Bumalandra ang kawalang paniwala sa puso ni Liu Kang nang makita niyang lumitaw ang gintong higanti sa likuran niya. Ang pakiramdam na ito ay tumaas lamang nang ang metal na kamao ng gintong higanti ay walang awa na bumasag sa kanyang likod na may nakakatakot na lakas. Grog. Ang mga depensa ng Dao Qi sa katawan ni Liu Kang ay ganap na walang silbi sa sandaling ito. Isang nakakatakot na lakas ang bumuhos sa kanyang katawan na parang tubig baha. Sa isang iglap, ang lakas ay nabasag ang kanyang mga laman loob at maging ang kanyang mga buto sa alabok. Grog. Isang subo ng sariwang dugo na naglalaman ng ilang mga basag na laman loob ang iniluwa sa bibig ni Liu Kang. Nananatili pa rin sa kanyang mukha ang mabangis na ekspresyon mula kanina, ngunit mabilis na nawala ang buhay sa kanyang mga mata. Kahit pagkamatay niya, hindi niya maintindihan kung bakit papatayin sila ng misteryosong gintong higanteng ito sa kabaliwan na paraan sa sandaling ito ay lumitaw. Hinahabol lang niya ang grupo ni Yun. Ang gintong higanteng iyon ay biglang lumapag sa harap ni Yun at ang mga nabigla ang tingin ng Flower Sect Elders matapos mapatay si Liu Kang sa isang suntok lamang. Pagkatapos nito,
Ang malamig at walang malasakit na mga gintong mata ay tumingin sa hilagang kalangitan. Ang malakawayan na nakasuot ng itim na taong iyon ay tumakas sa direksyong iyon. Swish! Ang tunog ng humahanggos na hangin ay biglang lumitaw nang ang gininto ang higanti ay tumitingin sa tagpi-tagping iyon ng langit. Isang itim na figure ang biglang bumaril at bumagsak sa lupa. Ang elder ng Profound Sky Sect na iyon ang tumakas kanina. Isa pang ilang itim na figure ang sumugod sa isang iglap sa likod ng figurang ito. Lumitaw sila sa walang laman na lupa. Ikaw. Ikaw si Reyna Medusa. Tiningnan ni Yun ang grupo ng mga taong lumitaw. Biglang natuon ang kanyang mga mata sa isang sobrang cool at magandang babae. Agad na bumalatay sa mukha niya ang pagkabigla habang hindi makapaniwalang sumigaw. Sect Chief ng Misty Cloud Sect, Yun. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Kailin nang makita niya si Yun. Lumipat ang kanyang magagandang mata sa gintong higanteng iyon at isang mahinang singhot ang lumabas sa kanyang mga butas ng ilong. Hindi katakataka na ang taong ito ay nagmamadaling pumunta sa ganoong pagkabalisa at galit na galit sa sandaling marinig niya na ang Flower Sect ay nasa problema. Ito ay dahil naroroon si Yun. Bahagyang nagulat si Yun nang makita niyang tumingin si Kailin. Parang may bigla siyang naalala. Ang kanyang gulat na mga mata ay dumapo sa gintong higanti habang siya ay bumubulong. Xiaoyan. Bahagyang natigilan ang magandang figure ni Nolan Yanran sa gilid nang marinig niya ang boses ni Yun. Inangat niya ang kanyang ulo sa sobrang pagkagulat. Hindi siya naniniwala na ang taong ito, na umasa sa sarili niyang lakas para alisin ang grupo sa Profound Sky Sect, ay si Xiaoyan. Isang gintong liwanag ang sumabog mula sa gintong higanteng iyon sa harap ng maraming pares ng mga mata. Mabilis na lumiit ang katawan nito. Sa loob ng maikling sandali, ito ay naging isang payat na figure. Hahaha. Ayos ka lang ba? Lumingon ang payat na figure, at isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa harap ng nagtatakang mga mata ni Yun at Nolan Yanran. Battle Through the Heavens. Kabanata 1409. Ancient Heaven Demon Python. Natigilan si Yun habang nakatitig sa pamilyar na mukha na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakabawi siya at tumawa ng mapait. Ikaw talaga. Ngumisi si Xiaoyan. Naglabas siya ng bote ng jade mula sa kanyang storage ring at ibinigay ito kay Yun. Naunawaan ni Yun ang kanyang intensyon at kumuha ng tableta mula sa loob nito para ubusin. Pagkatapos nito, ibinigay niya ang bote ng jade kay Nolan Yanran at ipinamahagi niya ang mga gamot na nasa loob sa iba pang matatanda. Bakit nandito kayong lahat? Medyo gumanda ang ekspresyon ni Yun pagkatapos uminom ng gamot na tableta. Ang kanyang magagandang mata ay dumaan kina Kailin at Xiaoyan. Iniwas niya ang kanyang mga mata habang nagtatanong sa tila random na paraan. Nagkataon kaming papasok sa Ancient Wasteland region nang makilala namin ang mga miyembro ng Profound Sky Sect. Pagkatapos noon, naramdaman namin ang iyong grupo. Ngumiti si Xiaoyan at sumagot. Oh. Bahagyang tumango si Yun. Ang kanyang magagandang mata ay gumagala saglit bago sila tuluyang huminto kay Kailin. Sinabi niya. Hindi inaasahan na makikilala kita dito. Noong nasa Jiama Empire pa si Yun, natanggap niya ang imbitasyon ni Guhi na magtungo sa Vast Tiger Desert para agawin ang Green Lotus Core Flame mula sa Medusa. Kasunod nito, nagpakita si Kailin sa Misty Cloud Sect dahil kay Xiaoyan. Sa kabuuan, hindi kaaya-aya ang kanilang mga pagpupulong. Nagbuo ng sama ng loob ang dalawang babaeng ito. Gayunpaman, malinaw na wala sa kanila ang inaasahan na ang susunod nilang pagkikita ay sa ganoong lugar. Oo, bahagyang tumango si Kailin. Dahil malamig at walang malasakit, hindi siya nagdagdag ng kahit ano, ni hindi niya sinasadyang makipag-usap kay Yun. Nang hindi na nagsalita pa si Kailin, si Yun, na medyo mayabang sa kanyang mga buto, ay natural na hindi nag-aalok ng anumang mainit na damdamin dahil sa lamig ni Kailin. Kaya naman naging tahimik din siya. Medyo napahiya si Xiaoyan nang makita niyang nabuo ang atmosphere sa pagitan ng dalawang babae. Sinulyapan niya ang munting diwata na doktor upang humingi ng tulong sa kanya, ngunit sinulyapan lang siya nito bago tumalikod. Nagdulot ito ng kaunting panlulumo sa kanya.
Hindi inaasahan na ang maamo at masunurin na Little Fairy Doctor ay iiwan siya sa ganoong sandali. Junior Pavilion Chief, salamat sa tulong mo sa pagkakataong ito. Sa sandaling ito, isang elder mula sa Flower Sect, na nakainom ng medicinal pill na ibinigay ni Nolan Yanran, ay lumakad at nagpasalamat kay Xiaoyan. Hahaha. Masyadong magalang si Elder. Ang Falling Star Pavilion ay may magandang relasyon sa Flower Sect noong una. At saka, kami ni Yun ay matandang magkakilala. Tama lang na makialam ako at tumulong. Tumawa si Xiaoyan. Saglit siyang nag-isip at sinabing, Elder, maaari ko bang malaman kung gaano nakatagal mula nang pumasok ka sa sinaunang rehiyong ito? Halos 5 araw na ang nakalipas, ngunit hindi kami nakasunod sa eksaktong ruta. Kaya, medyo mabagal ang aming takbo. Sa daan, nakaakit pa kami ng isang grupo ng mga napakabangis na hayop. Pagkatapos, ang Profound Sky Sect ay naglunsad ng palihim na pag-atake. Ang kanilang pag-atake ay nagresulta sa pagkamatay ni Elder Qinghua. Ang elder na iyon ay medyo malungkot na nagsalita. Mapait na ngumiti si Xiaoyan at umiling. Nagtanong siya. Kung ganoon, alam ba ni Elder ang tungkol sa sitwasyon tungkol sa iba pang paksayon? Dapat ay mabilis silang lumalapit sa Ancient Region Stage ng Ancient Wasteland Region. Iyon ay isang lugar na naiwan mula noong sinaunang panahon. Ang isang normal na mabangis na hayop ay hindi lalapit sa lugar na iyon. Kaya, maaari itong ituring na isang ligtas na rehiyon sa Ancient Wasteland Region. Biglang sumagot si Yun sa gilid. Gayunpaman, mayroon pa ring 2 araw na paglalakbay mula sa aming lokasyon patungo sa lugar na iyon. Ancient Region Stage, ha? Nagpakita ang mga mata ni Xiaoyan ng ekspresyon ng pagmumuni-muni. Nais niyang matagumpay na makuha ang Bodhisattva Heart, ngunit malinaw na imposible para sa kanila na maabot ang lugar na iyon gamit lamang ang kanilang mga lakas. Anumang mahiwagang kayamanan ay mapoprotektahan ng isang natatanging hayop. Kahit na hindi gaanong kailangang sabihin tungkol sa napakabihirang at kakaibang kayamanan na ito na kilala bilang Bodhisattva Ancient Tree. Ang natatanging halimaw na nagbabantay dito ay natural na magiging lubhang nakakatakot. Kaya naman, kailangan niyang humiram ng lakas ng iba pang paksayon upang makinabang sa kaguluhan. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng kahit kaunting pagkakataon. Gayunpaman, ang mga paksayon na kayang lutesin ang maraming mga hadlang na ito at kalaunan ay maabot ang yugto ng sinaunang rehiyon ay talagang napakalakas. Bukod dito, maaaring may ilan sa mga kaaway ni Xiaoyan doon. Ang isang halimbawa ay ang Hall of Souls. Bahagyang ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at mahinang sinabi. Bakit hindi tayo maglakbay ng magkasama sa susunod na paglalakbay? Ang ating lakas sa bandang huli ay magiging mas malakas kung magkaisa ang ating mga partido. Magagawa nating tumulong sa isa't isa kung makatagpo tayo ng anumang problema. Gaano man kalakas ang ilan sa mga paksayon sa Ancient Region Stage, kailangan munang marating ni Xiaoyan ang lugar na iyon. Kung hindi, walang silbi na umasa lamang sa kanilang lakas. Oo, saglit na nag-alinlangan si Yun matapos marinig ang mungkahi ni Xiaoyan. Ang kapaligiran ng grupo ni Xiaoyan ay naging dahilan para mahirapan siyang masanay. Gayunpaman, nakayuko lamang siya matapos makita ang kanyang grupo ng mga nasugatang miyembro. Nakatagpo na sila ng malaking panganib sa Ancient Wasteland Region na ito nitong ilang araw. Ang kanilang lakas lamang ay malamang na mahihirapang maabot ang Ancient Region Stage. Dadaan muna tayo sa silangan. Bagamat ang ruta patungo sa kanluran ay medyo malapit, ang pangunahing kalsada sa lugar na iyon ay inookupahan ng Ancient Heaven Demon Python, na ang lakas ay maihahambing sa isang 5 change peak na eksperto sa Daozun. Siguradong aabalahin natin ito kung gusto nating dumaan. Sinabi ni Yun. Ancient Heaven Demon Python. Nagulat si Xiaoyan nang marinig ito. Ito ay isang napakabihirang mutated snake beast. Nalampasan lamang nito ang 9 Serendip Ground Python sa mga tuntunin ng bangis, ngunit ang nilalang na ito ay napakabihirang. Ito ay halos wala na sa labas ng mundo, ngunit ito ay umiiral pa rin sa kaparangan na ito. Gayunpaman, ang pambihira nitong Ancient Heaven Demon Python ay hindi ang dahilan kung bakit nagulat si Xiaoyan. Sa halip,
Ito ay dahil naalala niya na ang dugo ng isang ancient heaven demon python ay may epekto ng pagdadalisay at pagpapalakas ng pisikal na katawan ng isang tao. Ang kasalukuyang kailangan niya upang itaas ang kanyang pisikal na lakas. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ay makakapag-practice siya ng King Kong Glass Body hanggang sa 99-foot peak. Siya ay nasa Ancient Wasteland region, at kailangan pa rin niyang makipag-ugnayan sa makapangyarihang mga paksayon na iyon sa lalong madaling panahon. Hindi magiging madali ang anumang bagay kung hindi siya nagtataglay ng sapat na lakas bilang trump card. Bukod dito, naalala ni Xiaoyan na minsan niyang nabasa mula sa isang sinaunang aklat na ang Ancient Heaven Demon Python ay gustong gumawa ng blood pool dahil ang blood pool ang magiging lokasyon kung saan isisilang ang mga supling nito. Upang paganahin ang mga supling nito na sumipsip ng sapat na enerhiya, gugugol ito ng daan-daang taon sa pangangalap ng mga likas na kayamanan na may masaganang enerhiya upang itapon ang mga ito sa pool ng dugo. Sa wakas, ang enerhiya na ito ay hinihigop ng dugo at sama-sama sa mga katawan ng mga supling na ipinanganak. Nakita mo ba ng sarili mong mga mata ang Ancient Heaven Demon Python? Isang flash ang lumitaw sa mga mata ni Xiaoyan habang nagtatanong siya. Oo. Nagpalitan pa kami ng suntok at halos hindi na kami makatakas. Si Yun ay tame time na sumagot. Kaya ganyan yan. Bulong ni Xiaoyan sa sarili. Agad niyang inangat ang kanyang ulo, tumingin kay Yun, at sinabing. Plano kong maglakbay. Ang Ancient Heaven Demon Python ay lubhang kapaki-pakinabang sa akin. Ano? Agad na nagulat ang grupo ni Yun nang marinig nila na si Xiaoyan ay nagbabalak na tumungo upang hanapin ang walang katulad na mabangis at brutal na Ancient Heaven Demon Python. Mayroon akong sariling mga plano at hindi gagawa ng mga bagay nang walang pakialam sa mga kahihinatnan nito. Ngumiti si Xiaoyan at sumagot. Relax, kahit na ang Ancient Heaven Demon Python ay makapangyarihan, baka hindi nito kayang talunin tayong lahat. Walang magawang umiling si Yun nang marinig niya ang pagpupumilit ni Xiaoyan. Saglit siyang nag-isip bago bumuntong hininga. Dahil pinilit mo ito, sabay tayong maglakbay. Napakaraming nasugatan na miyembro ng grupo ko. Malalagay tayo sa mas malaking panganib kung maghihiwalay tayo. Nagkataon, alam din natin ang rutang tatahakin upang matulungan kang mabilis na mahanap ang Ancient Heaven Demon Python. Hahaha. Kung ganoon, guguluhin kita. Relax, hindi ako papayag na may mangyari sa iyong grupo. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan at natawa nang marinig ang kanyang mga sinabi. Nagsisisi talaga akong sabihin sa iyo ang tungkol dito. Mapait na ngumiti si Yun at umiling. Noong una ay gusto niyang gamitin ang insidente para balon si Xiaoyan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naakit siya nito. Dapat magpahinga muna ang lahat. Aalis tayo makalipas ang kalahating oras. Napangiti si Xiaoyan. Kinaway niya ang kanyang kamay at ipinaalam sa lahat. Tumango ang lahat nang marinig ang kanyang sinabi. Pagkatapos nun ay umupo na sila. Naka-crossleg din si Xiaoyan sa isang malaking bato. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pumasok sa isang resting state. Mabilis na lumipas ang kalahating oras na pahinga. Binuksan ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at nakitang mas maganda ang mukha ng mga miyembro ng flower sect. Saka lang siya tumango at tumayo. Magsasalita pa sana siya nang may bigla siyang naramdaman. Nakatingin ang mga mata niya sa langit sa likod niya. Pagkaraan ng ilang sandali, ikanaway niya ang kanyang kamay at mabilis na sinabi. Lahat, itago mo ang iyong mga aura. May dumarating. Nagulat ang buong grupo nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan. Nagmamadali silang umatras sa kagubatan, pinipigilan ang kanilang mga aura at paghinga sa pinakamahina nilang antas sa proseso. Swoosh swoosh. Di nagtagal pagkatapos umalis ang grupo ni Xiaoyan sa kagubatan, ang sunod-sunod na alon ng rumaragas ang hangin ay biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Maraming figure ang lumipad sa kalangitan na may napakabilis na bilis. Talagang matapang ang mga taong ito. Hindi ba sila natatakot na maakit ang mga pag-atake mula sa mga mabangis na hayop na iyon? Bahagyang nakasimangot ang Little Fairy Doctor at mahinang nagkomento nang makita ang mga taong ito na naglakas loob na lumipad ng walang ingat. Kumunat ang noo ni Xiaoyan. Nakatitig ang kanyang mga mata sa mga liwanag na figure sa kalangitan. Sa kanyang namumukod tanging paningin,
malinaw na nakita niya ang isang babae sa makukulay na damit, nangunguna sa seksyon ng malaking grupong ito. Ang babaeng ito ay nagbigay kay Xiaoyan ng pamilyar na pakiramdam. Ito ay si Feng Qing'er mula sa tribo ng Heaven Demon Phoenix. Sa sandaling lumitaw ang kaisipang ito sa kanyang puso, biglang naalala ni Xiaoyan ang isang bagay nang lumitaw ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Naalala niya na noong nakita niya si Feng Qing'er sa labi ng Daosheng noon, mayroon lamang siyang lakas ng isang Daozang. Gayunpaman, ang pakiramdam na ibinigay niya sa kanya ngayon ay tiyak na nalampasan ang pakiramdam ng isang ordinaryong dalubhasa sa Daozun. Bukod dito, malabo niyang naramdaman na ang kasalukuyang Feng Qing'er ay nagbigay sa kanya ng medyo kakaibang pakiramdam kaysa dati. Ang pagkakaibang ito ay hindi nagmula sa kanyang panlabas na anyo. Sa halip, ito ay nagmula sa kanyang kaluluwa. Ang Feng Qing'er ng nakaraan ay hindi nakapagparamdam kay Xiaoyan ng anumang pressure sa pamamagitan ng pag-asa sa bloodline ng Demon Phoenix Tribe. Gayunpaman, naramdaman niya ang mahinang pressure na nagmumula kay Feng Qing'er. Minsan na niyang naramdaman ang ganitong uri ng pressure mula kay Ziyan. Ito ay ang presyon mula sa isang Ancient Heaven Phoenix. Namilog ang mga mata ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakabawi na siya habang marahan niyang nilalanghap ang malamig na hangin. Ang Ancient Heaven Phoenix ay nawala sa mundong ito. Bakit lumitaw ang ganitong uri ng pressure kay Feng Qing'er? Talagang nakatagpo ng magandang pagkakataon ang babaeng ito na nagbigay daan sa kanyang lakas na umangat. Mukhang hindi na ako makakapagpatagal pa. Sa pagkakataong ito, kailangan kong magtungo sa kinaroroonan ng Ancient Heaven Demon Python at umasa sa blood pool nito para sanayin ang King Kong Glass Body hanggang sa pinakamataas nito. At saka, kailangan kong magtagumpay sa isang 9-star Daozun. Naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamao. Ang mga kaaway na ito, na ang lakas ay tumaas, ay naging dahilan upang siya ay mapuno ng isang uri ng presyon. Battle Through the Heavens. Kabanata 1410. Pagkubkob sa Heaven Demon Python. Isang napakatarik at mapanganib na bundok ang nakatayo sa isang gilid ng pangunahing kalsada, tulad ng isang higanteng sawa. Ang mga kumpol ng mga itim na singaw ay patuloy na tumaas at tinakpan ang kalangitan sa loob ng 100 metrong radius. Walang mabangis na hayop ang nangahas na pumasok sa teritoryong ito dahil ang lugar na ito ay teritoryo ng Ancient Heaven Demon Python. Ang Ancient Heaven Demon Python ay isang napakabihirang mutated beast. Kung titingnan ang isa sa mga tuntunin ng seniority, ang bloodline nito ay itinuturing na medyo malapit sa ilang sinaunang ninuno sa loob ng Snake Clan, ngunit ang mamamatay tao nitong pagnanasa ay masyadong malakas, na naging dahilan upang ang katalinuhan nito ay mas mababa kaysa sa 9 Serendip Ground Python Tribe. Kaya naman, ang 9 Serendip Ground Python ay tumingin sa Ancient Heaven Demon Python. Kung tutuusin, isa lamang itong makinang pamatay na nagtataglay ng malaking lakas at walang anumang katalinuhan. Ang dugo ng Ancient Heaven Demon Python ay mahusay sa pagtempere at pagpino sa pisikal na katawan ng isang tao. Siyempre, ang kasalukuyang katawan ni Xiaoyan ay medyo malakas pagkatapos na pino ng iba't ibang likas na kayamanan. Hindi na kayang palakasin ng isang ordinaryong kayamanan ang katawan ni Xiaoyan at kahit ang dugo ng Heaven Demon Python ay hindi na magagawa pa. Sa makatuwid, ang bagay na pinupuntirya niya ay hindi ang dugo ng Ancient Heaven Demon Python. Sa halip, ito ay ang Heaven Demon Blood Pool na ginugol nito ng daan-daang taon na naipon. Ang Heaven Demon Blood Pool na ito ay puno ng mga natural na kayamanan at isang purong enerhiya na pinaghirapan ng Ancient Heaven Demon Python na hanapin sa loob ng daan-daang taon o mas matagal pa. Sa paglipas ng panahon, ang enerhiya na natipon sa loob nito ay umabot sa isang lubhang nakakatakot na antas. Kung isang ordinaryong tao ang papasok dito, ang katawan ng taong iyon ay sisabog dahil sa nakakatakot na enerhiya. Tanging ang mga inapo ng Ancient Heaven Demon Python ang makakatiis nito. Siyempre, walang ganap. Ang isang bagay na hindi kayang tiisin ng iba ay hindi nangangahulugan na hindi ito matiis ni Xiaoyan. Ang lakas ng kanyang katawan ay hindi na mas mahina kaysa sa ilang magical beasts pagkatapos sumailalim sa iba't ibang mga pagpipino at pagpapalakas. Kaya naman, ang Heaven Demon Blood Pool ang perpektong pagkain para sa kanya. Sa pagkakataong ito,
Maaaring hindi lang niya matrain ang King Kong Glass Body hanggang sa peak, maaari rin niyang gamitin ang pagkakataong magtagumpay sa ikasyam na bituin ng Daozun class. Sa sandaling iyon, ang kanyang lakas ay tataas ng husto. Makikinabang siya kung tumaas ang kanyang lakas habang gumagala sa Ancient Wasteland region na puno ng panganib. Narito na ang Ancient Heaven Demon Python. Magiliw na ibinalita ni Yun sa kanila nang dumating siya sa di kalayuan mula sa malaking bundok kung saan nananatili ang itim na hamog. Tumanggaw si Xiaoyan na may nasa sabik na mga mata. Hindi siya gaanong nagsalita habang sinabi niya sa malalim na boses. Tara na, maghanda sa pag-atake. Ang anyo ni Xiaoyan ay naging isang itim na anino matapos ang kanyang mga salita ay tumunog, at siya ay mabilis na sumugod patungo sa napakalaking itim na bundok na iyon. Sina Kailin, Qinglin, ang Little Fairy Doctor at ang iba ay mabilis na sumunod sa kanyang likuran. Ang grupo mula sa Flower Sect ay nag-alinlangan sandali bago sila sumunod kay Yun at humabol. Pinigilan ng grupo ni Xiaoyan ang kanilang mga aura hanggang sa sila ay mahina na. Mabilis silang sumakay sa makapal na itim na fog na nananatili sa paligid ng bundok. Isang napakabinging sotset ng ahas ang biglang lumabas. Hindi nagtagal, nanginig ang buong bundok, at naririnig ng isa ang maraming tunog ng sumisipol na hangin. 1,000 talampakan ang haba na itim na buntot ng ahas na bumaril mula sa bundok ng may bilis na parang kidlat. Walang awa itong hamampad sa grupo ni Xiaoyan. Nang makita na ang mga pandama ng Ancient Heaven Demon Serpent na ito ay napakatalim, si Xiaoyan ay nagpakawala ng malamig na buntong hininga at mabilis na humakbang pasulong. Isang matingkad na gininto ang liwanag ang biglang bumungad sa kanyang katawan, at sa isang kisap mata ay biglang bumukol ang kanyang payat na figure hanggang sa siya ay nasa 70 talampakan ang taas. Nagpakita siya na parang isang makintab na gintong higanti. Matapos gamitin ang King Kong Glass Body, ang malalaking kamay ni Xiaoyan, na tila gawa sa ginto, ay biglang itinapon pasulong. Ang magkabilang kamao niya ay walang awang nabangga sa napakalaking itim na buntot ng ahas na iyon. Bang! Umihip ang nakakatakot na hangin ng magsagupaan ang dalawa bago sumabog. Sa kabutihang palad, ang mga taong naruroon ay hindi pangkaraniwan na mga individual, kaya hindi sila nagdusa ng maraming pinsala. Isang bagyo ang lumundag at ang gintong higanteng si Xiaoyan ay nabagong anyo ay napilitang umatras ng 2 hakbang. Gayunpaman, ang napakalaking itim na buntot ng ahas ay pinilit din pabalik. Ang kaliskis nito ay lubhang nasira. Matapos ay activate ang King Kong Glass Body, ang pisikal na katawan ni Xiaoyan ay lumakas sa isang nakakatakot na antas. Roar! Nang makaranas ng bahagyang pagkawala, mabilis na umalangaw-ngaw sa kalangitan ang isang galit na umaalog sa lupa. Ang dagandong ay napuno ng karahasan. Hindi nagtagal, nagsimulang manginig ang buong bundok. Sa wakas, maririnig ng isa ang isang malakas na putok habang ang 1,000 talampakang haba na itim na sawa ay bumaril mula sa matayog na bundok. Napakalaki ng itim na higanteng sawa na ito. Ang buong katawan nito ay natatakpan ng mga kaliskis, at isang makapal na patong ng itim na fog ang nananatili sa mga kaliskis na ito. Medyo nakakakilabot ang ulo ng higanteng sawa dahil hindi ito ordinaryong ahas na mukha. Sa isang sulyap, ito ay parang isang mabangis na higanteng mukha ng tao. Nagbigay ito ng panginginig nang may tumingin dito. Hindi nakakagulat na ang halimaw na ito ay tinawag na Heaven Demon Python. Nagsimulang magtipon ang mga maitim na ulap sa kalangitan sa sandaling lumitaw ang Ancient Heaven Demon Python na ito at isang nakakatakot na itim na enerhiya ang naipon sa loob ng mga ulap na may bilis na parang kidlat. Ito ay medyo malakas. Ang malalaking pulang mata nito, na hindi bababa sa 10 talampakan ang laki, ay parang 2 malalaking pulang lampara na nakasabit sa langit. Napuno sila ng karahasan at pagpatay na layunin habang nakatitig sa grupo ni Xiaoyan. Hindi sinasadyang nagbago ang ekspresyon ng bawat isa habang nakatingin sa napakalaking nilalang na nananatili sa kalangitan. Ang Ancient Heaven Demon Python na ito ay talagang hindi isang ordinaryong nilalang. Atake! Nakatitig ang mga mata ni Xiaoyan sa Heaven Demon Python habang siya ay sumisigaw sa malalim na boses. Ang malaking tao na ito ay umabot sa lakas ng 5 pagbabago na rurok na Daozun.
Maaari lamang siyang umasa sa lahat ng magkakasamang umaatake kung hindi niya gagamitin ang Angry Buddha Lotus Flame. Naiintindihan. Tumanggaw si Kailin nang marinig niya ang sigaw ni Xiaoyan. Ang kanyang maselang figure ay tumalon pasulong habang siya ay naging isang 7-colored Heaven Swallowing Python na hindi mas maliit kaysa sa Ancient Heaven Demon Python sa loob ng mga ulap. Isang invisible pressure ang kumalat, na naging dahilan upang mabawasan ang bangis ng Heaven Demon Python. Sa mga tuntunin ng kadalisayan ng bloodline, ang isang Heaven Demon Python ay hindi maihahambing sa Heaven Swallowing Python na ito, na nagawang hamanin ang Ancient Heaven Serpent noong sinaunang panahon. Gayunpaman, ang Heaven Demon Python na ito ay hindi pangkaraniwang marahas at mabangis na nilalang. Kaya naman, ang kaunting pressure na naramdaman nito ay hindi nakahadlang sa layunin nitong pumatay. Kalimutan ang tungkol sa Heaven Swallowing Python, kahit na dumating ang isang tunay na Ancient Heaven Serpent, ang taong pula ang mata ay maglalakas loob pa ring kagatin ito. Bang! Ang mga ulap ay umiikot sa kalangitan. Si Kailin, na naging Heaven Swallowing Python, ay nagpatawag ng napakalaking makulay na thunderbolts. Pagkatapos nito, patuloy nilang hinampas ang Heaven Demon Python. Puff! Ibinuka ng Heaven Demon Python ang malaking mabangis na bibig nito habang umaatake si Kailin. Maraming itim na ilaw na puno ng amoy ang iniluwa at tumanggap ng lahat ng makukulay na kulog na iyon. Bagamat medyo mas mababa ito sa Heaven Swallowing Python sa mga tuntunin ng bloodline nito, ang lakas nito ay higit na nalampasan si Kailin. Kaya naman, humawak ito sa itaas sa laban na ito. Bang! Ang gintong higanteng si Xiaoyan ay naging isang gintong liwanag na dumating sa harap ng Heaven Demon Python sa isang iglap habang ito ay abala sa pagpapakawalan ng kanyang pag-atake. Isang nakakatakot na bagyo ang agad na nabuo sa ilalim ng kanyang kamao habang walang awa itong hamampes sa katawan ng Heaven Demon Python. Aw! Ang walang awa na suntok na ito mula kay Xiaoyan ay nakakalat sa itim na fog sa paligid ng Heaven Demon Python. Maging ang itim na kaliskis sa katawan nito ay nagkawatak-watek. Si Elder Qing Chen, Yun Yun, ang Little Fairy Doctor, at ang iba pa ay nagpakawalan ng kanilang mga pag-atake nang tumama si Xiaoyan. Ang nakakatakot na Daochi ay sumipol sa kalangitan at dumapo sa katawan ng Heaven Demon Python mula sa lahat ng direksyon. Ang hangin na sumabog ay isang bagay na kahit ang Heaven Demon Python ay hindi makayanan. Gayunpaman, ang Heaven Demon Python na ito ay medyo mabangis. Dugong pula ang malalaking mata nito habang hindi pinansin ang maraming pagsabog ng hangin sa katawan nito. Itinaas nito ang malaking buntot nito at walang awa na sinaktan si Xiaoyan, na siyang nagdulot ng pinakamaraming pinsala dito. Klang! Ang napakalaking buntot ng ahas ay bumagsak ng husto sa katawan ni Xiaoyan, na naglalabas ng malinaw na tunog ng pagbangga ng metal. Lumipad ang mga spark sa proseso. Ang lalamunan ni Xiaoyan ay nagbuga ng mahinang helenghing matapos makaranas ng matinding suntok. Pilit niyang tiniis ang nakakatakot na lakas habang inabot niya ang kanyang mga kamay at mahigpit na hinawakan ang malaking buntot ng Heaven Demon Python. Maya-maya, isang lilang kayumangging apoy ang biglang bumulwak sa kanyang katawan at mabilis na naglakbay pababa sa katawan ng Heaven Demon Python. Mabilis nitong sinunog ang makapal na itim na fog. His-his. Ang biglaang nakakatakot na temperatura ay naging sanhi ng pagkabaliw ng Heaven Demon Python habang patuloy na kumikislat ang malaking katawan nito. Ang nakapaligid na matataas na kabundukan ay madudurog sa mga pira-pirasong bato kung sila ay tinamaan ng buntot nito. Talagang mahirap pakitunguhan ang taong ito. Ang puso ng lahat ay hindi sinasadyang natahimik nang makita nila ang katigasan ng ulo nitong Heaven Demon Python. Kung hindi ito pinipilit ni Xiaoyan at Kailin mula sa langit, malamang na ang natitirang mga tao ay hindi makakayanan ang puwersa mula sa isang indayog lamang ng buntot nito. Hinawakan ni Xiaoyan ang Heaven Demon Python ng buong lakas habang ang isa sa kanyang mga kamao ay mabangis na bumagsak sa buntot nito. Isang marahas na puwersa at isang mainit na apoy ang dumurog sa buntot nito hanggang sa umagos ang dugo na parang ilog. Bagamat nagdulot ito ng matinding sakit ng Heaven Demon Python, napukaw din ito ang mabangis nitong instinct. Lalong naging matindi ang pagtutol nito. Young Master Xiaoyan,
Pilitin ang mga mata nitong tumingin sa akin. Isang boses ang biglang nalipat sa tenga ni Xiaoyan habang unti-unti niyang nararamdaman na hindi niya kayang hawakan ang nagpupumiglas na Heaven Demon Python. Dahil sa boses ay nakuha niya ang atensyon niya. Ang boses na iyon ay kay Qinglin. Roar! Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Ang Daoqi mula sa kanyang katawan ay bumuhos sa kanyang mga braso. Isang nakakatakot na lakas ang biglang umusbong at pilit na mananiebra ang katawan ng Heaven Demon Python, pinaikot ito sa proseso. Nagalit ang Heaven Demon Python na iyon habang paulit-ulit itong hinayla at itinulak ni Xiaoyan. Nagbabalak na itong magwala nang biglang lumitaw sa paningin nito ang isang 5 talampakang laking jade green na demonyong mata. 3 berdeng bulaklak ang mabilis na umikot sa loob ng mata bilang isang manhid na pakiramdam, na nagmumula sa kaibuturan ng kaluluwa ng Heaven Demon Python, ang naging sanhi ng paninigas ng katawan nito. Dahan-dahan itong naging malumanay. Ang nakamamatay na hangarin at karahasan sa loob ng malalaking mata nitong pulang dugo ay mabilis na nabawasan.